guilty na nga ako. Bakit po kayo nakain? Ay, hindi pa. Hindi pa nga ako tapos, oh. Ay, hindi pa ubus yan, oh. Kakainin ko pa yan. Wait! Guilty sa overeating. Naku, Miss Susan, kayo naman kasi, hindi naman kayo maawat sa pagkain. Siyempre, meron akong fine. Charge na 200 pesos. Ganun lang kamura. Buti na lang, ganun lang kamura ang aking charge dahil sa aking kasong overeating. Hep, hindi talaga ito kulungan, mga kakosa, mga kapuso, kundi isang kainan na binibisita dahil sa kanilang beef pares at shabu-shabu in one. And yes, it's open for everyone. Sa Cavite lang kayo makakakita ng mga preso na malaya at walang sala. Mga naghahari-harian hindi sa selda, kundi sa kusina. Ang utak sa likod ng kakaibang konsepto ng kainan na naging kulungan, ang mag-asawang sina Marwin at M. Isa pang kakaiba rito ang naisip nilang hybrid ng beef pares at shabu-shabu. Bakit mo pinagsama? So ma'am, kasi ma'am ako ay mahilig po ako sa pares. Pinartner ko siya ma'am sa shabu-shabu kasi parehas ko siyang gusto. Kaya po naging pares shabu-shabu. Kaya po pares shabu po. Paano mo naisip na magkiklik siyang combination? Una, kakaiba, bago. Then yung yung effects mo nung sabaw ko na parang nagpa-fountain. Nung una kasi tent lang kami. Oh, Opo, wow. then nag-uniform kami ng parang preso. So nag-isip ako ng bagay na itsura ng restaurant dun sa team ng preso. Kaya nagkama po kami sa kulungan. May regular para shabu sila na may glass noodles, mais, tuwalya, repolyo at sabaw sa halagang 60 pesos. Pangmalakasan naman ng kanilang overload na present ang lahat ng ingredients for only 130 pesos. Pero ang bestseller ang kanilang super takal na version ng overload na good for sharing. Busog na kayo rito sa halagang 200 pesos lang. Wow! Parang maliligo naman yan sa order na yan. Unlimited soup na po yan, ma'am. Oh, pag naubos to, pwede yung sabaw, pwede Yes po, opo. Oh, okay. Hindi na nga masama dahil sa mahal ng bilihin yun, talagang gusto mo yung medyo masarap na mura pa na mga pagkain, di ba? Yes po. Dadagdagan ko yan. Siyempre, pinaka-importante, tikman muna natin dyan, yung pinaka-soup. Tikman natin. Soup pala, ulam na talaga nga pala naman. Masarap. Para siyang lasang bulalo na malasa. Ito, tapos, tikman natin yung kanyang lobster ball. Masarap. Lasang-lasa yung ano niya, lobster niya. Hindi siya yung parang extender. Masarap. Malasa siya na parang gusto ko may kanin, di ba? Gusto mong isabaw yung soup doon sa kanin. Masarap. Pati itong kanyang lobster ball, ang lasa. Tikman natin yung tuwalya. Ang lambot ng tuwalya. Baka pwede, hingi pa tayong tuwalya. Hindi, masarap yung tuwalya, ang lambot. Para hindi mo na siyang ngunguyain. O, tikman natin yung beef. Lambot din. Panalo. July 2023 nang buksan ni Marwin at M ang unang branch ng para shabu nila sa Silang, Cavite. Namuhunan sila ng 50,000 pesos na nanggaling din sa kinita nila mula sa isa pang negosyo na Korean favorites naman ang ibinibida. Mabilis na lumago ang Busan PH at sa loob lang ng 6 na buwan, nabawi na agad nila ang ipinuhunan dito. Yung Busan ngayon ay meron na kami 5 branch. Meron sa Silang, Tansa, Imus, Rosario, and yung pinakabagong branch namin na mag-open ay sa Manila Bay. Hotel and Restaurant Management graduate mula sa Cavite State University Silang Campus si Marwin. Matapos makagraduate ay nagtrabaho siya bilang barista at bartender sa isang food park. Nasubukan din niya maging pahinante sa water station. Naging factory worker, fast food crew, sales associate at online seller din si Marwin. Ikaw na! Kaya naman ginamit niya ang mga natutunan mula sa pagtatrabaho sa iba't ibang food businesses nang itayo ang kanyang sariling negosyo. Kita ko na sa mga boss ko, nagiging successful sila. Siguro yun po yung in-aim ko na someday ako rin. Tulad ng Busan PH, pumatok din agad ang para shabu dahil sa nakakaintrigang konsepto nito. Mula sa nakasanayang silog meals, pinauso naman nila ang Javalog, pinaghalong Java rice na may itlog, at syempre, ulam of your choice.
Ang naging malaking tulong sa akin ay yung mga food vloggers, mga influencers. Wala naman ba na ibig sabihin ng shabu-shabu? Swish, swish. Kasi yun yung tunog nung sabaw pag pinapakuluan. Sa ngayon talaga, usong-uso yung mga online, kaya mas nakikilala ko yung business natin dahil sa kanila. Kaya kahit 7 months pa lang mula nang itayo ang first branch ng Pare Shabu, nakapagpatayo na agad sila ng second branch sa Kawit, Cavite. Diba, dinadayo pa ako sa iba't ibang lugar. Kaya nga nagpatayo ako ng mas malapit sa Manila para hindi na sila pupunta ng Silang. Kaya hopefully na magkaroon din ako sa NCR. Ang tagumpay ng kanilang mga negosyo ay dahil din sa pagtutulungan nilang mag-asawa. Perfect Pares Yarn! Yan tayo mga bilanggo pala kayo ng pag-ibig Pero in fairness, hindi na ako nakalaya sa sarap ng pares at shabu-shabu. Solid yung mga ingredients at saka tender yung sahog na pinanlagay. Okay po siya, solid, maraming sahog po. Tsaka malaman, hindi tinipid sa sabon. Look at the chicken, look at the meat, cheaper. Value for money, 100% satisfied. Kada buwan kayang kumita ni Marwin at M ng 150,000 to 200,000 pesos mula sa kanilang mga negosyo. Nakapagpundar na rin sila ng mga sasakyan na ginagamit for both personal and business use. Ini-invest ko rin po sa ibang business ko, sa ibang branch din po. Pinapaikot ko lang din po yung pera sa ngayon. Kaya ang maipapayo ni Marwin sa mga gusto ring sumugal sa pagninegosyo, Laksan nyo lang yung loob nyo para sa business. Kasi dapat gusto mo rin yung ginagawa mo, hindi yung uso lang, hindi yung makikitrend ka lang gagayahin mo. Dapat sa'yo mismo, alam mo at gustong-gusto mo yung ginagawa mo. para sa may mga kakaibang naiisip na negosyo, huwag nyo lang hayaang makulong sa isip ang inyong ideya o konsepto. Dahil malay nyo ang maging hatol ng publiko, pasado at panalo.